So yun po mga Dabarkads, mga kabiyaya, mga kababayan, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. Ba't tayo mapindot? So ito po, viral na viral at pag-uusapan po ng buong Pilipinas. Ako po ay nangingi ng pasintabi po dyan sa lahat ng mga against to Duterte. No? So napagdesisyonan ko po na itong channel ko ay gamitin ko para ituwid yung mga pagkakamali ng iba at itama na at supalpalin naman po yung mga pagkakamali ng mga iba dyan. So ako po'y nangingi ng excuse me. Ako po'y nakikiraan po sa mga kalaban po ng Duterte family, no? Ito po ay kanya-kanya naman tayong manok dito mga Kadabarkads. Kanya-kanya naman tayo ng politiko or mga politiko na sinusuportahan. No? Kaya sa mga makakapanood po ito, ako po ay nangingi ng dispensa. Unahan ko na ho kayo. Kaysa maunahan nyo pa ako. So ito nga, viral na viral ngayon, lalo na sa politics world. Ito nga pong Duterte, no? Na pinagkakaisahan nga po ngayon sa ating gobyerno, no? Na ang masakit pa rito mga Kadabarkads ay yung mga dating mga kakampi nila ay mga bumaliktad na nga rin. At ang masama pa dito, ultimong presidente po natin na si BBM ay parang bumabaliktad na rin. So ito po yung isang video ni Tatay Digong ni former President Duterte, Rodrigo Roa Duterte. At yung isa pang video papanorin natin na di umano, no? Sure na at 100%, wala na palang di umano. Na itong si former President Duterte ay tatakbo bilang senador sa darating na eleksyon, sa susunod po na eleksyon. Nakalimutan ko kailan yun, 2025 bata. Sa mga senator, tama po, no? Ewan ko kung sure, alam nyo naman ako, makakalimutin ako. So ito, panoorin natin to. Sobra akong natuwa dito. Sobrang lap trip tong video na to ni Tatay Digong. So panoorin natin. So may caption siya. I'm sure, hindi lang 100%, kundi 1,000% walang totoo dyan sa mga demanda nila. Pangaras lang, Tatay Digong. So ito, panoorin natin. All politics. I am sure, hindi lang 100%, 1,000% ako. Walang totoo dyan sa mga demanda nila. Walang pangharas lang. Yung tanong ko po ay tungkol sa posibleng paggamit ng ICC investigation po laban si ICC na naman. President Sara Duterte. Kasi po, Mayor, isa po sa nakikita ng ating mga kababayan na senaryo para sirain pang lalo ang imahe ni Vice President Duterte sa paparating na 2028 presidential elections. 2028 pala. Na papasukin po yung ICC investigation sa Pilipinas hinggil sa mga akusasyon po ng extrajudicial killings during po sa inyong termino. Nakikita po ng ating mga kababayan, Mayor, na gagamitin ito laban kay Vice President Sara para sirain yung apelyidong Duterte at posible raw itong gawin. Sinisira na nga ngayon ang Marcos Jr. administration. Ano pong masasabi natin dito, Mayor? You are correct. It's all politics. I am sure, hindi lang 100%. 1,000% ako. Walang totoo dyan sa mga demanda nila. Walang... Ang tapang pa rin talaga yung Tatay Digong, no? Walang pangharas lang. Di pa rin nagbabago talaga. Talagang real talk pa rin eh. Anong ginawa? Anong ginawa niya? Yun, since when? Mayor siya. Ngayon naging secretary siya. And only because he is conceived to be
a presidential candidate. Nagpo-posturing ito. They want continuity from the Marcos to the Romualdez as president. Ito nga si Speaker. Posturing. Kaya kita mo, lahat ng congressman Tinatawag. kita mo, walang naiwan. Nagpuntahan doon sa partido ng speaker. Ikaw kung common sense ka na tao, bakit? Bakit kayo na iniwan ninyo yung partido ninyo? Tama. Sino na paiwan? Well, few of yung anak ko, ungab. Si principal man. Lahat nagpuntahan kaagad. What's the reason? Tama. Congressman kaya ano, yan sila. Partido, nanalo sila PDP. Ngayon, nandun sa taas. Bakit sila iniwan nila yung partido nila doon sa partido yung nakaupo dyan si Speaker? Why? Because of money. It's Basag. all about money and politics. Yan yun. Yung nakaupo dyan yung iba, na-elect yan PDP. Hmm. Ang nagtao ang boto niyan, pumunta na kasi PDP. Ngayon, bakit lahat halos wala na? Nagpunta doon na sila kaupo doon. Siya yung may hawak na pera eh. Siya yung nagbigay. Pork barrel. So ito, dito sa baba, either makabigay talaga sila ng project, in fairness naman sa mga ibang congressman. Pero makikita ninyo mga Pilipino, compare yung buhay nila during the first, second, and third. Uy, ito real talk to Dito yung sinabi ni Tatay Digong na tingnan mo yung unang pag-upo nila. Dati, naka-Mio lang. Pero ngayon, naka-ADB na. Parang ganon. Diba? O dati, ito, sabi natin, dati naka-bike lang, ngayon naka-Mio na. So, anong ibig sabihin nun? Diba? Ibig sabihin nun, kaya lang tumakbo, kaya lang gustong maglingkod sa bayan, pero kaban pala ang bayan ang gustong paglingkuran. Naman na talaga nangyayari sa mga kandidato ngayon. Totoo yan. Yung iba dyan, kaya tumakbo, kaya gustong manalo kasi malaki yung magiging income nila Hindi nila iniisip dyan yung sinasabi nila yung mga pangako. Hanggang ngayon nga Hanggang ngayon nga, saan ba yung 20 pesos bigas na sinasabi nila? Inaasahan ng Pilipino. Ngayon, nga. Hindi katulad ni Tatay Digong nung mga panahon na nakaupo itong si Tatay Digong, si former President Duterte. Talagang yung mga naipangako niya, nagawa niya. Ngayon, anong nangyayari? Nga. Tutuloy natin. Kayong mga Pilipino lahat, makikinig sa akin. Total, paalis na rin ako. Mamatay na ako. Matanda na ako. Ito lang iniwan ko sa inyo na warning. Tingnan niyo yung buhay nila pag-umpisa nila sa politics. Yan na. At tingnan niyo yung buhay nila paglabas nila. Mayaman na. Tingnan niyo yung bahay nila nung Kubo pa lang, ngayon mansion na. Kotse nila. Lifestyle, relo. Karamihan gold. Rolex gold talaga yan. Tapos yan, we'll defend the speaker because the institution of Congress will always remain pure and let me walang problema. It's the membership from time to time. Ang depende yan sa
speaker kung corrupt o hindi. Tama yun. Pagka-corrupt ang speaker, ubos ang pera. Because sige, bigay ka, ito project, ito dagdag, bahala ka na dyan. Kasi nag-ambisyon maging presidente. Romualdez, Eto na. tatakbo na presidente. Hindi ka mananalo sa Leyte. Hanggang kung noon sa Leyte lang na Leyte na dito sa side na Leyte, ako pinanganak. Si Rosiro ka doon. Lalo na Mindanao. Lalo na Bisaya. Lalo na mga Tagalog. Galit sa inyo. So you have to have Visayas, Mindanao, and many parts in Luzon to win the presidency. Oh. Just like in your say case. Alam ko yung kilite. Yung si Romualdez, kala mo magustuhan ng mga taga Mindanao, yung Visayas, pati taga Luzon, mga Tagalog. Hey. Yun lang sila yung mga brad sa eskwelahan. Yun lang ang makuha niya. Opening up the ICC noon, ayaw nila, ngayon ang gusto. Sapul si Romualdez dito ah. Pero mo yung boboto lang daw kay Romualdez yung mga fraternity. Ano bang frat ni Ano bang frat ni Romualdez? Comment nyo nga dyan. Ano ba yan? Ano bang frat niya? Pero wala naman tayong pakialam na dun no, ano ang frat niya. Pero ngayon pinupunto dito ni Tatay Digong na ang boboto lang sa'yo yung mga fraternity. Yung mga bro, ano ba yung tawag doon? Mga brad or bro or ano ba yung tawag doon? Di ko alam. Pero kahit na may edad na si Tatay Digong, no, yung ano niya, yung alam niyo yung pananalita niya, ganun pa rin, walang pagbabago. Medyo nadidelay na i-stuck lang siya, syempre may edad na rin kasi ito nasa 85 years old na ba to? Si Tatay Digong. Nasa ganun na ata to, no? Pero yun nga, no? Ganun at ganun pa man, kahit na may edad na siya, ang tatas niya pa rin, ang ano pa rin ng utak niya, at ayun pa rin, yung pagka-real talk niya, andun pa rin talaga. Tutuloy natin. I-open. Di ba noon, ayaw? Bagong early days, wala pa yung kay The president Inday. said, Ayaw nila, hindi nila pinapasok. Ngayon gusto nila papasukin. Di papasukin ninyo. Tingnan natin kung bright kayo. Ako magharap ng ICC. Ang ICC ang magharap sa akin dito. Grabe yun. Lecturean ko sila. Grabe yun. Ako ang harap sa ICC. ICC ang umarap sa akin. Grabe yun. Ito talaga, alam niyo si Tatay Digong, kaya minahal talaga to ng sambayan ng Pilipino dahil sa ganitong ano niya, prinsipyo at ganito siya katapang. No? Alam naman natin si Tatay Digong, pag sinabi niya yan. Walang mababago dyan. Walang ano yan, dagdag bawas na katulad na ibang mga politiko na mangangako tapos hindi naman magagawa. Mangako ng mangangako hanggang sa ngangana. Diba? So, tuloy pa natin. Sarap makinig eh. International law. Bakit ako magharap ng mga judges na puti o itim dyan? Ano kayo? Iswerto kayo? Magharap ako sa judge. Kung may kasalanan ako, i-prosecute ako ng Pilipino at doon sa korte na Pilipino. At makulong ako doon sa Bilibid. Hindi doon sa Hague. Pabilib kayo, ICC. Inyo lang man yan. kala nila mayor, takot ka sa ICC. Hindi ba tayo membro ng ICC? Bakit tayo pakialaman nila? Hindi naman tayo nakikialam sa kanila. Tama. I'm not even opposing it.
Go ahead. Come. Hinamon pa talaga eh, no? Oh, Jason, wala ka ng follow-up? Yes po, Pastor. May isang follow-up na lang po ako. Mayor, napapabalita po na may pinaplanong pag-impeach yung Makabayan Black laban po kay Vice President Sara Duterte. Kaya po siguro, hinahanapan po nila ng butas yung confidential funds. Posible kaya ito, Mayor? All politics. All politics. Hawak ni Romualdez yung Congress ngayon. Na if the congressman will follow the speaker, go ahead. Impeach the vice president. You will do him a favor. Alam mo bakit? Kung gawain ninyo yan, kung tumakbo si Inday, basta walang partido mo presidente na yan. Not on the money. Just to remind everybody, patek si Romualdez, the presidency is a gift from God. Maniwala kayo. Pero si Pastor, buhay man kayong lahat. Sinong maniwala sa inyo maging presidente? Galing ako dito. Walang pera. So yun. It's all politics. Dito tayo guys, dito. Alam nyo talaga ngayon, yung kay VP Sara Duterte, talagang obvious naman. Malinaw na malinaw pa sa tubig, no, na itong si Sara Duterte talagang hinahanapan ng butas. Kasi si Sara Duterte, isa, no, kasi dalawa Tatay Digong at Sara Duterte. Isa si Sara Duterte sa pinakamalaking tinik ng mga politiko ngayon. Lalo na yung mga nag-aambisyon at mga nagpaplano na tatakbong presidente at vice president sa susunod na eleksyon. Kaya nga konting kibot lang issue agad kay Sara Duterte, kay VP Sara. Na kahit wala namang ginagawa talaga yung tao, eto lang usapang confidential fund. Ito. Sino ba nagbigay niyan? 'Di ba si BBM? Kaya nga niya binigyan ng ganyang si VP Sara 'di ba? Kaya siya pumayag diyan, kaya siya pumirma. So ibig sabihin, bakit sinisisi si Sara Duterte? Dapat unang sisihin niya si BBM. Kasi siya nagbigay ng confidential fund na yan fund. No? Kaya sa totosin lang, kami bilang Duterte naaawa kami kasi sa lahat, alam mo yun, katulad nung kay, ito lang hindi naman sa panunumbat, pero parang gano'n na nga. Ilang presidente na po, no? Ilang presidente na ang lumipas, ilang presidente na ang nakaupo. Pero hindi nagawang ipalibing ang Marcos Sr. na si Ferdinand Marcos Sr. Si Gloria, si Ramos, si Erap, si Ninoy, hanggang sa paupo na po si Duterte, si Tatay Digong. Doon pa lang po na ipalibing ang si former President Ferdinand Marcos Sr. Pero ang nangyayari, ito yung pinakamasakit. No, imbis na kampihan ng BBM or kabriyan ni BBM, mas kinampihan pa ni Sandro Marcos si Franz Castro. Ayun yung masakit doon, no? Sa lahat ng dumaan na presidente, hindi may palibing sa libingan ng bayani lolo mo, pero nung umupo si Duterte, yun agad ang unang naging inasikaso agad yun. Diba? Ang sakit lang kasi noon, parang wala silang utang na loob. Alam nyo kasi mga kadabarkad, sobrang masakit lang para sa kay Tatay Digong, no? Na sa kabila ng lahat ng ginawa niya, siya pa yung nagiging masama. Sila pa yung nagiging masama ngayon. Diba? Ito naman, si Sandro Marcos, pwede namang hindi magsalita about dun, pero wala tayong magawa. Nasabi niya na yun. So yun, mapunta tayo dito. Dito nga po sa isang video
na itong si Tatay Digong ay kumpirmado na nga pong tatakbo, no? Kumpirmado na nga pong tatakbo bilang senador sa susunod na eleksyon, no? So eto na yung pinakaiintay po ng mga tao, no? Na itong si Tatay Digong ay tuluyan na nga pong tatakbo talaga. Or sa 2025 na talagang ito ang hinihintay ng lahat. At sinasabi daw nila talagang magiging maganda ang pagpasok ni Rodrigo Duterte sa pagiging senador. 'Di ba? Kaya lahat ay talagang naghahanda dito. Kaya tinatanong ang mga karamihan, sino ba ang mananalo? Dahil ang tunog talaga na lalaban din sa pagiging senadora si Laila de Lima at Naku, si Lenny mamumulubi yan. Talagang tandem silang dalawa. Ngayon ay talagang binalita ni dating Pangulo si Rodrigo Duterte na bukas ang pinto niya para ito ay lumaban. Ang binabanggit ng iba ay talagang magpahinga na lang daw. Pero sa ganitong pangyayari, bakit pa magpapahinga? Kailangan dapat maging matapang at higit sa lahat para malaman ng sambayan ng Pilipino kung sino ba talaga ang dapat kampihan sa mangyayari. Kaya lahat tayo ay talagang nag-iisip kung ano ba talaga ang mangyayari at talagang maganda ito. Kaya minsan napapaisip ka na lang talaga na kung ano ba ang mangyayari sa Senado. Talagang magandang magandang pack na pack talaga, 'di ba? Ano kaya ang mga masisay ng senadora, mga nabulok na sa Senado na talagang wala namang mga nagawa, 'di ba? Ang pinakapangit kasi, 'di ba, sa tagal nilang pagiging isang senador, Walang nagagawa. nilang talaga umiikot ang mundo. Wala na talagang pagbabago at mga pinapasang batas ay talagang kulang na kulang talaga. At kailangan talaga natin na matuto. At ibig sabihin na talagang kailangan natin ipasok ang mga alam nating may kaalaman talaga. At higit sa lahat, yung peace of mind ng Pilipinas talaga. Alam naman natin talaga na maraming mga nangyayari. Parang pikit na. So yun, may ads lang, no? Alam nyo dito mga kadabar kads, mga kababayan, sige, tapusin muna natin. Senador sa mga nangyayari ngayon. Parang bumabalik daw kasi ulit ang pangyayari noon nung pagkatapos daw ng termino ni Rodrigo Duterte na talagang ito ang hinihintay ng mga Pilipino na talagang gustong maibalik sa gobyerno ang mga. Totoo yan, maganda yan. Saka kung sakali man na bumalik na dyan si Tatay Digong, huwag sisitinuan yung mga loko-loko dyan sa Senado. Oo, pustahan tayo. Kasi totoo siya, isipin nyo halos sila-sila lang palagi yung nakakaupo. Paulit-ulit lang, may mapapalitan, ilan lang yung bago. Tapos yun pa rin, sila pa rin. Pero parang wala namang pagbabago sa Pilipinas. May mga batas na pinapatupad nila, nga pa rin. Pero what if na nga, eto na nga, na ito na nga ay sure ball na ito si Tatay Digong ay tatakbo sa susunod na eleksyon bilang senador. Para sa akin talaga number 1 to. Number 1 yan si Tatay Digong. Hindi maaaring hindi. For sure ako number 1 yan. Dahil alam naman natin lahat na halos sa kalahati ng populasyon dito sa Pilipinas ay talagang nakadepende sa Duterte. Aminin man natin yan. Sasabihin yung iba dyan, mahina na ang Duterte. Kalokohan yun. Kaya nga kinikriticize ngayon, kaya nga palaging sinisilip ang mga Duterte dahil isa yan sa pinakamalaking tinik sa lalamunan ng mga kalaban. So ngayon, nababalik na si Tatay Digong, bye-bye na kayo. So yun, kayo din mga kababayan, sana mas piliin nyo po yung mga iboboto nyo. Para hindi masayang yung boto nyo mga kadabar kad. Siyempre, sino pa ba iboboto natin? Hindi si Tatay Digong. Ang aga pa, totoosin, maaga pa ba? May mga comment dyan. Joy, masyado pang maaga para i-promote mo. Para i-proklama mo.
Pero ito na lang gusto nyo ng pagbabago, ibalik nyo si Tatay Digong. Ibalik nyo si Rodrigo Roa Duterte. Nang tuminuyang mga loko-lokong mga nandyan sa gobyerno natin. At yung mga nagsasabing tama na, matanda na. Bakit? Porket matanda na, hindi na kayang gawin yung mga nagagawa niya nun? Na mga patinuin yung mga corrupt dyan sa gobyerno natin? Ganon na ba katingin nyo? Ganon na ba kababa ang tingin nyo sa mga may edad na? Porket may edad na, tama na. Kahit may edad si Tatay, kahit sabihin na tayo, nandun na tayo sa point na may edad na nga si Tatay Digong. Pero hindi nyo ba naiisip na ang daming mga batang senador na hanggang ngayon wala namang nagagawa? Baka matabunan pa nga sila ni Tatay Digong kung sakali man na dumating yung araw na ito si Tatay Digong ay manalo bilang senador at maging maging Senate President pa, di yari na kayo lahat dyan. So yung mga Dabarkads, hanggang dito na lang yung video natin, no? So, naiba lang yung topic natin kasi hindi ko na rin malunok Hindi ko naman sa sikmura ako sa lahat ng ginawa ni Tatay Digong dito at ng mga Duterte dito sa Pilipinas. Na mga magaganda at talagang halos tumino yung mga masasamang loob dito. Ganito pa yung nangyayari. Ganito pa yung bumabalik sa kanila. So bilang ako ay isa sa mga sumusuporta at gusto ko ang ginagawa ng Duterte, no, ni Rodrigo Duterte, isa po ako sa mga tatayo bilang sumusuporta sa Duterte family, kay BP Sara at kay former President Rodrigo Duterte. So yun, hanggang dito na lang po mga Dabarkads, mga kabiyaya, mga kababayan. Ingat po kayo palagi and God bless and peace. And don't forget to like, share, comment, and subscribe sa aking YouTube channel. At pakipollow na rin po yung Facebook page natin dyan na J. Guevara 18. Minsan nagla-live po tayo dyan at ang topic natin ay politics, no? So yun, pakipollow na lang at pakishare. At maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo palagi and God bless and peace. Bye-bye. Sila ang TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. J. Guevara, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi, sila ang nandyan.